Hello mga kabig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebat-lebat na siya with evidence. Ako po, hinamon ni Pulong Duterte ang unang kumasa sa drug test na hinimok ni VP Sara sa lahat ng tumatakbong kongresista. Hindi lang ang Young Gansa, pati si Pulong at si Mix Nograles ay talagang hinamon ni VP Sara. At sa araw na ito, nako kabibig, si Pulong Duterte nagpa-hair follicle test na. Nako po! Oh, ano yan? Mix Nograles, takot ka ba? Ipakita mo ang tapang mo, Mix Nograles. Nako, matatalo ka talaga sa Davao. Kasi si Pulong ginawa na. Kaya hinamon ni VP Sara at ni Pulong Duterte si Mix Nograles. Kasi sabi ni VP Sara, right ko bilang botante na magpa-drug test sila. Kasi uso na ngayon ang pa-drug test. Di ba? Sabi ng ibang netizen, oo nga, tama si VP Sara. Tayo nga nabudol sa bangag. So, dapat talaga magpa-drug test ang mga official na yan. Naku, paano yan? Naku, I'm sure, kakasadyan si Mix Nograles, pati yung kapatid niya. Di ba? So, kabibig, heto ang video ni Pulong Duterte na agad-agad ay nagpa-hair follicle test. Oh, mga kongresista magpa-hair follicle test si Pulong, and take note, may video evidence. Pero sabi ni VP Sara, kung pwede live, televised, para walang makakalusot at dapat third party ang gagawa, para walang under the table. Walang ko. So ito kabibig manood tayo sa ginawa ni Pulong Duterte sa araw na ito na siya talaga ang unang umaksyon. Grabe si Pulong instant talaga. Hindi siya nagpa-tumpik-tumpik pa. So, sabi dito, panoorin, Davao 1st District Representative Paulo Duterte hinamon si PBA Party List Representative Mix Nograles na magpa-hair follicle test. Muna kabibig saan natin to. Dito tapos dito, hinahahamunin ko ang aking katunggali sa pagka-representante ng unang distrito ng Davao City na sinasabing miyembro ng mga young guns daw sa Kongreso or guns ba yun, na magpa-hair follicle test din. Young guns, ano na, hinamon na kayo ng magkapatid don't tell me ayaw kayo. Ano ba yan? Talo. Nako, itong drug testing, baka ito ang isa sa mga requirements ng mga butante. Kami mga butante, may karapatan din kaming mag-request ng mga requirements, di ba? Ito na kami big Fresh to. Ano to? Pwede unahin yung puti buhok. Baka maubos ka Pero wala ka naman kung putin mo ako. Dahil. Ayan nakikita natin si Pulong na nagpa-hair follicle. Hair follicle test to ang ginawa ni Pulong. Ako po, paano yan? I'm sure naman, maraming takot na magpa-hair follicle test. Diba? Isabi nga ni Ortega na okay lang sa kanila magpa-hair follicle test daw. Pero dapat daw, si Sara ay mag-take oath. Anong klaseng ano yan? Para saan? Para saan yung take oath niyo? Diba? Para saan yung take oath niyo? Sinabi na nga ng COA na wala nakikita silang kamalian sa confidence, sa paggamit ng confidential certificate si Sara. What if? Sabi ni VP Sara, sige mag-take oath ako, pero ilabas niyo ang inyong auditing sa inyong pera. Hindi yung certification Yan ang Pulong 2024. August. Kaming kinuhang buhok Dapat diretso na sana may barbershop ko dito.
Wala pa nga nang magpapit. Ako lang po eh. Yan. Oh, ang grabe pa. Madami palang kinuha, no? Mga book. Ang dami pala. Pili lang, libre yan. Ganito palang hair follicle test. Ano yan? Mr. Brales, ikaw din, magpa-video ka na rin. Diba? Hair follicle test ka na rin, Migs Nograles, para makita natin ba ang tawag dito, saan, hanggang kailan, hanggang saan ang kaya mo, 'di ba mga kabibig? At eto pa mga kabibig ha, kasi napag-usapan natin ang hair follicle test, yan din ang sinabi ni VP Sara. Ito kabibig ha, panoorin natin. VP Sara sa kanyang hair follicle test. Ito. I think trending na ito eh. Trending na talaga to. Ito na. Pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, Yang pala, makapare-elect pa yan. They are running as re-electionists. of course. So, gagawin natin, 2 tests sa akin. Hmm. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. E paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Oo. Tinatawag nilang unstable. Stable. E para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako inaatake? Totoo. Diba? So, I will do 2 tests. Mhm. Neuropsychiatric exam Oh. and drug tests. Oh. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Including speaker, ma'am. As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, 2 lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. Yan na, Margarita Nograles, oh. Na-mention na yung pangalan mo. Nako po! Ano yan? Hindi magpa-hair follicle test ka ta. Nate, nako, magkaroon ka ng barbershop sa bahay mo na yan. Nograles, ano na? And as a voter, I demand Nag-demand. magpa-drug test sila. Kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates mo. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. Tama. So, bakit Diba? ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? Yes? Red? Yes, ma'am. Okay ka dyan. Yes, ma'am. Okay, sige. So, okay tayo dyan. May problema dyan. Yan ang demand ko ha. 2 test sa akin, isa lang sa kanila. O, yado pa ako. Pero ma'am, sinasabi niyo rin na unstable sila. So, dapat meron din silang neuropsychiatric test. Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, diba? Para, Pinapadali, oh, sige, hair follicle test na lang kasi ito yung pinaka-trending eh. Alam nyo kabibig, pinapatrending nila yung neuropsychiatric test ni Bibi Sara pero hindi nag-trending ng ilang araw. Isang araw lang. Balik na namang trending itong hair follicle test na request at demand. Hindi request, demand ni Bibi Sara. Nako, balik na naman sa hair follicle test. Nako, balik na naman sa nagbubumirang talaga lahat ng ginawa nila. para madali tayo. So we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin lahat. Okay? Lahat ng butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test, ma'am? Sa private hospital o sa public hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA, tulungan niyo kami to set the guide.
Kailan yung gusto mangyari yung test? Pag kinuha na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yun. Hindi dapat daw 3 months kasi hindi magdroga yan. So may alam pa si VP Sara na nagdodroga ng mga congressman? Yung testing nila. So anytime. So dapat Dapat ngayon na. Ayun na. dapat Ayun canvas. na. Magpa-drug test tayong lahat. At dagdagan ko ang sa akin, neuropsychiatric. So may alam si VP Sara. Baka may alam itong si VP Sara no, na may mga nagbabangag-bangag na mga kongresista. Ala, grabe naman mga kabibig. Mga nagbabangag na mga kongresista. Sino itong mga nagbabangag na mga kongresista? Kalak ka. Paano yan, Sandro Marcos? Hinahamon ka rin dong. Pati si Speaker Martin Romualdez, hinahamon din, no? Nako, Speaker, paano yan? Hinahamon kayo, oh. So magpa-drug test din kayo, Speaker Martin Romualdez. Don't tell me, yung ibang kongresista lang ang gumagawa ng drug testing. Ako, ito ha. Kung yung kongresista sa inyong lugar ay hindi mapa-drug test, nako, magduda ka talaga kayo. Magduda talaga kayo na there's something fishy. Diba? Kasi si Pulong drug test na. Baka si Mix mag-drug test din. Yung ibang mga kongresista naman mag-drug test din. Pero yung kongresista mo hindi mag-drug test, nako, magduda ka talaga. Mga tinatagong baho yan na ayaw malaman mo. Delikado yan. Sumagot naman ang Young Guns, mga kabibig. Anong sagot ng Young Guns? Ito lang ang sagot ng Young Guns, mga kabibig. Hanapin ko ha, yung sagot ng Young Guns. Ito ang sagot ng Young Guns. Kinig tayo. Ito na, Young Guns. Wala naman po problema kung mag-undergo kami ng drug test or neuropsychological test kasi ako nga po hindi nga ako mismo umiinom. So, anytime po 'yan, pero ang challenge po is just to testify under oath, answer the questions specifically from the Committee on Good Government. Wala naman po problema. Yan ang sagot ni Ortega. Ito naman ang mga sagot ng mga netizen. Sinagot agad, what about the misuse of funds by the crooks of Congress? Do you want to take the challenge to undergo an investigation in the Senate under oath as well? Whoa. This guy need to be audited by COA. Sara, sige, mag-oath ako, pero magpa-audit na din kayo. Liquidation with resibo dapat, hindi yung liquidation by certification lang. Ang problema po kasi sa inyo, parang hindi nyo alam ang tamang gagawin. Daming paliwanag kapag kayo ay hinihinga ng paliwanag. Sayang ang mga paghihirap ng mga magulang nyo na ang nais nila maging isang mabuting mamayan at tapat sa tungkulin para sa tao at sa Diyos. Kaso iba ang tinatahak ng mga espiritu ng mga namumuno ng bansa. Ito pa. Lahat ng resibo na sa COA, kaya dapat lang malaman natin kung saan napunta ang pera ng mga kongresistang ito. Alak ka. Ito pa, mga sinasabi mga kabibig. Ang daming mga reaction kabibig. As in, nagtanong, ito pa, mag-resign na kayo lahat, payaman at gagastos lang ang pinaggagawa ninyo. Open book din para alam naman ng taong bayan saan napunta ang mga budget nyo. Bumabagyo na po, Your Honor. Unahin nyo muna ang tulungan ang mga kababayan nating nasa salanta. Walang problema kailan nyo gawin ng mga kasama mo na i-open the book at hindi ang auditing nyo. Kayo nga, wala din namang audit by receipt yung pondo na hawak nyo. Puro certification lang. Open the book of the Office of the President, Senate, and Congress. Also transparency man kaya. Move on na sa OBP file. Nakakaluma na, nakakaumay na. Punta tayo sa OP, sa Congress at Senado. Yan ha. Yan ang mga komento ng ating mga netizen na gusto nila na ipabuksan ang libro ng mga kongresistang ito. Nako mga kabibig, ano kaya ang mangyayari, no? Ang daming mga nangyayari ngayon kabibig, as in super duper na nakakawindang and a lot of people. Huwag kayo masyadong magpa-apekto tungkol sa paghukay sa libingan ng tatay ninyo, Amy Marcos, Bongbong Marcos, Sandro Marcos, at Matthew Marcos. Itanong nyo sa nanay nyo ni Imelda Marcos, bakit inilibing sa Manila Film Center ang 169 katao kahit hindi pa nahanap ang labi? Manahimik kayo. Hala, agoy ko kasakit. Oo nga, no? Dak-dak
kwak-kwak sila ng kwak-kwak tungkol sa paghuhukay ni VP Sara, yung libing ni former President Marcos. Pero ito, I don't know kung totoo ba ito o hindi, pero grabe, sa full ang komento na isang netizen. Huwag kayong masyadong magpa-apekto tungkol sa paghukay sa libingan ng tatay nyo. Itanong nyo sa nanay nyo, bakit inilibing sa Manila Film Center ang 169 katao kahit hindi pa nahanap ang labi. Manahimik kayo. Oh, yan kabibig. Sa full si Sandro Marcos dyan. Sa full si BBM at saka si Amy Marcos dyan. Well, tingnan natin kung ano pa ang isasagot. Baka may ibang Marcos na naman ang magsalita. Kasi kahapon si Matthew Marcos Manotok. Ngayon si Sandro Marcos sasalita kay VP Sara na bilang isang anak. At naintindihan naman yun ni VP Sara kung ano ang punto ni Sandro Marcos. Pero yung iba hindi nakaintindi. Sabi ng iba, nako, pala naman si Sandro Marcos. Pero sa panahon na budget hearing, hindi man lang mag-attend, hindi man lang tumulong kay VP Sara para mapasa ang budget at hindi makaltasan ang budget ng OVP. Pero ngayon, dakdak si Sandro Marcos na nirespeto niya si VP Sara, pero nung kailangan ng tulong ni VP Sara kay Sandro Marcos, hindi nagpakita. Diba? O, nung panahon daw na hindi man lang nagpakita Sandro Marcos, kahit man lang kausapin niya ang Speaker of the House na ni uncle niya, hindi man lang niya kayang nagawa. Ganun kabibig ba? Diba? So, nakikita ng mga tao ang totoong ugali ng mga Marcos ngayon. Pero, nakaawa talaga ang mga Marcos, no? Talagang naawa din ako sa kanila. Kasi pinaghirapan nila makabalik sa pwesto. Pero ngayon, bumalik na sila, parang hindi ramdam ng mga tao kung gaano kagaling yung tatay nila noon, ay dapat sana maipamalas ni BBM ngayon. Parang nakukulangan ang mga tao. Parang iba ang hinahanap nila. Hindi si BBM ang hinahanap nila, kundi si former President Marcos Sr. Yung legasiya, yung paano niya pinatakbo ang Pilipinas, kahit sinasabi nila na magnanakaw, diktador, pero may mga magaganda namang mga proyektong nagawa si former President Ferdinand Marcos Sr. Ayun nga, sabi ng iba wala man lang nagawa si BBM na proyekto, puro proyekto ni Duterte at inangkin pa niya. Hala! Yan ang sabi ng mga netizen. Inabasa ko lang. Paano yan? Ang sakit naman magsalita yung kapibig. Oo nga, nasaktan ang mga loyalista actually sa sinasabi ni Sara Duterte. Kaya nga itong si Remulla ay nagsalita din tungkol ito. Yung mga yung mga sabi nila mga tuta ni Marcos ay nagsalita. So ito naman ang reply. Ito kasi yung sinabi ni Remulla. How can we entrust our youth to such a person who can utter such words and reflects such thoughts that are against human decency and good behavior? I think we all know the score on what kind of vice president we have, how seemingly unstable her mind can be, and this country does not deserve a future with that kind of person like this. So halata sa last statement ni Remulla ba na pro-project ni Remulla na maging presidente si VP Inday. Sinabi niya how seemingly unstable her mind can be, and this country does not deserve a future with that kind of person like this. So, threaten sila sa pagiging presidente soon ni VP Inday. Akala mo, Remulla, hindi ka sasagutin ni VP Sara. Ito ang sagot, Remulla, makinig ka. Sabi ni Inday, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Oh my God! Isang malaking sampal. There is a big difference between talking about actually desecrating a body. Talking about desecration of the body is not desecration of the dead. Ay, tama din. May punto si VP Inday. Dapat sana siguro as a lawyer, may intindihan niya yun kaagad. But apparently, sabi nga ng iba, kapag mabilis ka,
mayroon talagang mga mabagal ang pick up. Oh, mabagal ang pick up ni Remulla. Uy, iba, bumanat si Pipi Sara. But apparently, sabi nga ng iba, kapag mabilis ka, mayroon talagang mga mabagal ang pick up. Ang ibig sabihin ni Pipi Sara, kapag marunong kang mag-explain sa side mo, at yung mga taong nakikinig sa'yo, hindi nakaintindi sa'yo, kasi mabagal ang pick up nila. Mabagal na ang pag-function sa kanilang mga brain cells. Eh kasi Pipi Sara, matanda na. In short, Pipi Sara, sinabi mo dito, matanda na kasi. Kailangan na mag-retire. Pipi Sara talaga, iba. Iba ang tawag dito, iba yung sagot ni VP Sara. Talagang straight to po. And take note, nag-sign of a cross pa si VP Sara nito. Sabi niya, ipagdasal natin ang Pilipinas because we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. Aray! Kasakit! Remulla, nung masasabi mo ito, wala ka daw alam sa batas. Naging Secretary of Justice ka pero wala kang kaalam-alam sa batas. Naku, ano kaya masasagot ni Remulla dito? Baka na high blood si Remulla. Tapos, VP Sara, why are you doing this to me? Di ba mga kalbibig? Iba ang bumanat si VP Sara. Sabi ni VP Sara, sige, hindi na ako takot ngayon. Sabi ng iba, VP Sara, ikaw na ba ang bagong opposition ngayon? They're pushing me to be the opposition. Oh, sila ang nag-push sa akin. Kung ako ang bagong oposisyon, then pasensya na kayo dyan. Kasi hindi na ako mananahimik. Magsasalita na ako. Wala nang mananahimik pa. Oh, ganyan. Ganyan si Bibi Sara. Hindi natakot si Bibi Sara, mga kapitid. Nako, iba na si Bibi Sara. So, ano ang iyong komento, reaction sa mga statement ni Bibi Sara? Bakit kaya no every now and then, napaka-trending talaga kung ano ang lalabas sa bibig ni Bibi Sara. Pinag-uusapan, iniugat, shocked sila, tapos comment agad sila, di ba mga ganun ba? Nati-threaten sila, nati-triggered sila, di ba? Yun ang nakikita ko mga kabibig. So, maghintay-hintay tayo. So far, ang nag-comment pa naman ay si Ortega na willing sila makipag sa hamon ni Bibi Sara na hateful contest. Pero si Bibi Sara ba willing bang mag-take oath sa Congress para sagutin ang mga paratan sa kanyang confidential funds? Nako. Saan ito tutungo? Sabi ni Bibi Sara, mapapatawad ko naman sila. kung hihingi sila ng sorry sa mga taong inasal nila, sa mga taong namatay, sa mga taong naabuso sa tamayong, bakit nasaktan si Bibi Sara that time? Kasi mga Dabawenyo yun Tapos inosente yun. Injustices, meron doon. Pero meron bang hearing about injustices sa Kongreso? Wala. Ang Committee of Human Rights, nag-react ba? Sino ba ang Committee of Human Rights? Wala. Walang hearing ganon. Kasi hindi panig sa kanila. Panig yun sa mga Duterte. Yun na mga kabibig ang masasabi ko Nakikita ko talaga na hindi pa magiging unity ang mga politiko natin. Wala nang unity. Ay, meron pala, Unipink. Unipink pala ang meron ngayon kabibig. Na ramdam ng mga tao na parang itong si Bongbong Marcos nagpa-unity lang ito Pero deep inside, ang laman na laman, pinklawan to Pinklawan na kailangan i-survive. Ay, ewan ko. Yun kasi ang mga statement ng mga tao. So, ano sa palagay mo kabibig? Tatanggapin kaya ni Mix Nograles ang hamon ni VP Sara na magpa-hair follicle test? Nako, kung tatanggapin niya ni Mix Nograles, dikitan ang laban between Pulong and Mix Nograles. Pero kung hindi tatanggapin ni Mix Nograles, ang taga Davao, may mga iba't ibang interpretasyon. Di ba? Bakit ayaw niya? Ganito, ganyan. Yung iba naman, yung mga ibang kongresista, hindi talaga magpa-hair follicle test, dapat magtanong na kayo kung karapat-dapat pa siyang botohan. Di ba mga kabibig? Sabi ni Bibi Sara, now na, para magkaalaman. Kung gusto nyo, parang third party ang gagawa para talagang malinis at
parang ano ba, hindi ma-question ng mga tao. Speaker Martin Romualdez, maghintay tayo, di ba? So yun na mga kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.